Matapos ang napakatinding pagbabalik ni Hisoka na ang lakas ay gumulat kina Lynch at Zakuro, ay ngayon i-review na natin ang chapter 393 o ang episode 54 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang confrontation ni Nobunaga at ang assassin ng Hailey na si Luine, pati na ang isang pagkikita. Yan at marami pang ibang ating matuto ngayon sa episode na to, kaya na may this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay plea. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter, may kita si Luine na nagsasalita kina Nobunaga ng wikang, "Teka, hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nag-iisip lang ako kung pwede ba tayong magtulungan at durugin ang ibang mafia family. Uunahin natin ang Char, tapos ang Siyo naman at panghuli ay ang Royal Family. At once na ma-exterminate na raw nila ang Royals ng Kakin, ay iti-take over na raw nila itong ship at babalik sila sa kanilang known world para magwala raw doon. Na kung magtulungan daw sila ay mawawasak daw nila ang buong mundo." Matapos yan ay habang nagsasalita pa si Luine ay sa isang iglap, mabilis namang nagdash si Nobunaga at nagawang masaksak itong ulo ni Luine na tumagos pa nga mga kaibigan. Isang ataking di man lang namalaya ni Luine na nasaksak na pala ang kanyang ulo. Kaya sabi pa nitong si Nobunaga na wala raw siyang naiintindihan sa mga pinagsasabi nito. Sabay binunot na niya ang kanyang katana na sabing, "Tungkol sa nangyari sa warehouse, kung ginawa mo yun pero hindi mo pala gusto makipag-away ay isa ka talagang bobo. At kung gusto mo palang wasakin ang mundo ay wawasakin muna kita." Na matapos niyan ay inatake na ni Nobunaga si Luine. Maya-maya pa'y dumating na nga ang search party na sina Chudunke at kinatok ang pinto na sabing nagbalik na raw sila. Binuksan naman sila dito ni Nobunaga at sa isipan naman nga ni Chudunke ay si Nobunaga pa raw mismong nabukas sa kanila. Matapos niyan ay tanong naman ni Chudunke na nasaan na ba raw ang kanilang tauhan dito. Sagot naman ni Nobunaga na pinatay niya silang lahat. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung bakit. Matapos masabi ni Nobunaga ay sa paglingon ni Chudunke ay laking gulat nila nang makikita ang bangkay na wala ng ulo at wala rin ang kalahating katawan nito. Kaya napasigaw naman si Chudunke na sabing, "Ha? Ano ito?" Napaliwanag naman ni Nobunaga na nakita na namin ang taong pumatay sa mga guards nyo na naka-assign sa warehouse noon. At ito ang ulo niya. Na kung saan ay dito na ipinakita ni Nobunaga ang ulo ni Luine na pinugutan niya pala mga kaibigan. Sabay sabing, "Nagpasya na kami. Nadudurugin namin mismo ang Hailey." Di naman nakasagot si Chudunke mga kaibigan. Nasabi pa rito ni Phaeton na salamat raw sa mabuting pagtanggap sa kanila. Saka na lang daw nila aasikasuhin ang nasa loob daw ng pintong to mga kaibigan. Nasabi naman ni Finks na for now ay dapat daw na sabihan daw sila ni Chudunke patungkol sa Hailey at sa kung nasan raw ang boss nito at ano raw ang kanilang pwedeng gawin ngayon. Kaya na may sa isipan nga ni Chudunke na nagkataon lang daw talaga ang kanilang mga interest na nagka-align mga kaibigan. At alam naman daw niya ang bagay na yan pero natutuwa raw talaga siya sa sitwasyon ngayon. Kaya nagpasya na raw siya at ipinapangako niya raw na magpapa-autograph daw talaga siya sa isa-isa sa lahat ng membro ng Phantom Troop. Sabi pa nga sa isipan ni Chudunke na magmamakaawa na lang daw siya sa underboss na si Wang na mabigyan siya ng access sa general store para makausap ang sinabi ng matanda na dealer daw noon na kung saan ay pwede siyang bumili ng autograph board. Matapos niya na sa isang silid, may kita naman ang kalahating katawan ni Luine na pinutol ni Nobunaga. Nasabi naman ng Hailey member na si Daimon na isang construction worker na level 20 na sayang naman daw na nawala na si Luine, na ang ability pa naman daw nito ay ang pinakamaganda at efficient na paraan para makuha nila ang biktima habang nasa hideout pa sila. Nasagot naman ni Gelato na isang pro gamer at level 20 na mas nagiging stricto pa naman daw ang nasa labas at ang paghahunt daw ng pwedeng patayin sa labas ay delikado raw talaga. Ayon naman dito kay Perigord na isang investigator assistant at level 18 na wikang, paano raw kaya kung may isa sa kanila ang magmamanifest ng same ability na meron si Luine. Nasagot naman ni Billy na isang arcade employer level 20 na di raw yan po pwede kasi alam na raw nila kung ano ang kanilang gustong ability. Nasabi naman ni Perigord na sinabihan daw sila ni Morena na may innate powers na raw talaga sila at mga abilities na mas match sa kanila. Na diba emitter daw si Luine? Nasagot naman ni Billy na then ang susunod na magiging emitter ay ang siyang mag-take over daw sa role ni Luine. Nasabi naman ni Diamond na kailangan mo pang umabot sa level 21 bago mo makuha ang iyong ability. Na paano na raw sila ngayon makapag-level up na wala na si Luine? Kasi may kita mga kaibigan na dito pala dinala ni Luine ang lahat ng taong kanyang kinuha para mapatay ng kanyang mga kasamahan at mag-level up sila mga kaibigan dito sa loob ng kanilang hideout. Kaya sabi naman nitong isa na gusto raw niyang maging emitter pero di niya raw kayang gawin ang ginagawa ng ability ni Luine. Maya-maya pa may nagtaas naman ng kamay na sabing, well, paano raw kung gagamitin na lang daw nila ang kanyang ability? Natanong naman nitong isa na ang tinutukoy mo ba dyan ay ang yung pinto? Sagot naman nito na oo. Sabi naman ni Billy na magandang idea yan. Kaya paliwanag pa nitong nagtaas ng kamay na si Voconte na maghihintay lang daw sila na may papasok sa loob ng kanyang pinto. O di kaya may iimbitahin daw sila na papasok. Si Voconte ay isang emitter na mercenary transporter naman mga kaibigan na nasa level 26 na. Maya-maya pa may nagtanong naman sa labas na sabing okay lang ba
ba na buksan raw nilang pinto? Sagot naman ni Perigord na okay lang. Kung kaya't binuksan na ni Villares ang pinto kasama si Corol na nakaharap noon ni Hinrig mga kaibigan. Nasabi rito ni Corol na may naging emitter na ba sa kanila? Kasi kailangan raw talaga nila ng magsisilbing firearm. Nasabi naman ni Perigord na kayo rin pala ay naghahanap din ng emitter. Napaka-popular naman daw ng isang emitter. Nasabi naman ni Matt Veer na isang college student at level 18 na gusto niya raw na maging emitter at gagawa raw siya ng firearm. Natanong naman ni Corol na kaya mo bang wasakin ang posas na ginawang kalapate? Nasagot naman ni Matt Veer na ha? Ano bang tinutukoy mo dyan? Sagot naman ni Villares na ang kalapate raw ang siyang humuli raw kay Padale noon at napatay raw siya ng ability ng isang CEO underboss. Kaya sabi naman ni Matt Veer na well di raw nila malalaman kung kaya niya raw wasakin ang posas na ginawang kalapate hanggat sa di pa raw nila ito nasusubukan. Matapos niyan ay pumasok naman sila sa isa pang silid at tinanong itong si Morena na nandirito sa kung ano raw sa tingin nito mga kalapate raw laban sa Nen Firearms. Sino raw magwawagi? Nasagot naman ni Morena na di raw niya alam. Ang experience, technique at total aura ay may epekto raw talaga sa offense at defense pagdating sa pagkikipaglaban. Pero ang pagkakaroon daw ng creativity ay mas nagpapaiba raw sa labanan. Na kung ang isang tira ay di pa raw sapat sa target nito, then kailangan mo lang daw na gumawa ng isang sitwasyon na kung saan ay pwede ka nang makapag-release at matamaan mo ang iyong target ng higit pa raw sa isang beses. Na di naman daw kailangan na maging emitter sila as long as makapag-counteract daw sila sa ability ng kanilang kalaban. At mas lalo pa nga raw nakakatuwa kung may ability raw na magpapabunyag sa isang user sa kung ilang atake raw ang kanyang kinakailangan para matalo ang kalaban nito. Na kung ganun ay parang nasa isang game daw sila. Mga salitang nagpasabi naman kay Corol na ganun pala. Kaya pala, isang game master raw itong si Morena. Kaya sabi naman ni Gelato na okay, kung magiging conjurer ako ay kukunin niya raw ang huling idea ni Morena which is ang ability na magre-reveal sa isang user kung ilang atake ang kinakailangan niya para matalo ang kanyang kalaban. Kaya tanong naman ni Morena na gusto mo bang malaman ng iyong Nen type? Nasagot naman ni Gelato na hindi kasi mas gusto niya raw talagang masurpresa siya. Matapos ang eksenang yan ay sa sumunod naman na panel may kita naman si Zakuro na nagising na mga kaibigan na ginigising ngayon ni Lynch na ngayon nandirito sila ngayon sa basurahan mga kaibigan. Natanong naman ni Lynch na napuruhan ka rin pala. Sagot naman ni Zakuro na well buhay pa naman daw siya. Na nasan ba raw o saan ba raw nagpunta si Hisoka ngayon? Sagot naman ni Lynch na nung nagising raw siya ay wala na raw si Hisoka. Na sa tingin niya ay si Hisoka raw talaga ang taong yun. Tanong naman ni Lynch habang papalis na sila na nagkaroon ba raw ng conversation si Zakuro at si Hisoka noon nung nawalan na raw siya ng malay. Nasagot naman ni Zakuro na umalis daw si Hisoka para manood daw ng movie. Naniyaya pa nga raw siya nito pero shortly after ay bigla na lang daw siyang binatukan nito at nawalan na lang daw siya ng malay. Kaya sabi pa rito ni Lynch na dapat ay ipaalam na raw nila kagad kay Hinrig ang tungkol dito. Naayon pa kay Zakuro na pinakadelikado raw talaga si Hisoka sa lahat ng mga taong na-meet nila. Matapos niyan ay sa isang plaza may kita sina Hinrig at Zakuro. Nasabi ni Zakuro na papapunta raw sa Cineplex si Hisoka. Nasagot naman ni Hinrig na kung ganun ay bumalik ka na lang dun sa lugar na kung saan ka nakadeploy kasi ayaw nating isipin ni Hisoka na parang naghihiganti tayo sa ginawa niya sa inyo. Pero sabi naman ni Hinrig na kung maghiwalay naman daw sila sa paghahanap kay Hisoka ay posible raw makatakas raw tuloy si Hisoka. Kaya kailangan daw nilang i-check ang bawat room na by group. Sabi naman ni Zakuro na siya naman daw ay sasama na lang kay Lynch para hanapin ang Phantom Troop. Na tugon naman ni Hinrig na sure pero sigurado ka ba dyan? Paliwanag naman ni Zakuro na sa tingin niya ay papaliwanag lang daw niya sa Phantom Troop ang tungkol sa kung bakit kinakailangan talaga ng balanse dito. At susubukan din daw nilang hingin ang tulong nila na ubusin ang Hailey in exchange sa pagbunyag niya sa lokasyon ni Hisoka. Nasagot naman ni Hinrig na sige. Matapos niyan ay sa Cinema 8 mga kaibigan, may kita si Hisoka na nanonood ng pelikula. Nang maya-maya pa tinabihan na siya rito ni Hinrig. Sabay tanong pa ni Hinrig na Hisoka, tama ba ako? Dediretsohin na kita. May hihingin akong pabor sa'yo. Nasagot naman ni Hisoka na ano yun? Sabay may kita ang mga tauhan ni Hinrig na nasa paligid mga kaibigan. Kaya sinabihan na ni Hinrig si Hisoka na pagkatapos daw nitong gulo sa pagitan ng Hailey at Char ay pwede rong i-entertain ni Hisoka ang kanyang sarili sa Tier 1. At mayroon pa nga raw siyang ni-reserve para dito kay Hisoka sa VVIP area. Sabay binigyan na siya rito mga kaibigan ni Hinrig ng isang card para magkaroon siya ng access sa room na yon. Tanong naman ni Hisoka na bakit? Kaya dalawang paliwanag ni Hinrig na ang Char at Phantom Troop ay nagkaisa raw para labanan ang Hailey. At sila naman daw at ang Char ay nag-team up naman daw para i-target din ang Hailey. At kung gusto raw kalabanin ni Hisoka ang Phantom Troop ay ikukonsidera raw talaga nila itong si Hisoka na kanilang kaaway. Nasagot naman ni Hisoka na wala raw siyang pake kasi ayos lang naman daw sa kanyang kaguluhan. Tugon naman ni Hinrig na oo at hindi ako nasosurpresa dyan. Pero sa totoo lang daw sila o siya ay ayaw raw talagang labanan itong si Hisoka kasi wala naman daw silang laban sa Phantom Troop o even dito kay Hisoka. Paliwanag pa ni Hinrig na kinukonsidera raw nila ang balanse na napaka-importanting bagay talaga pero sinusubukan daw kasi ng Hailey na sirain ang balanseng yan. Pero kahit mag-team up pa raw sila ng Char ay di naman daw talaga sila sigurado kung matatalo nila ang Hailey. Pero kayang-kaya naman daw ng Phantom Troop na burahin ang existence talaga ng Hailey. Kaya kung maaari ay pwede ba raw maghintay lang daw
si Hisoka na pwede na raw makaharap ni Hisoka ang Phantom Troop kung madudurog na ng Phantom Troop ang buong Hailey. Kasi wala naman daw silang intensyon na mag-interfere sa pagkakaroon ng initan nitong si Hisoka sa Phantom Troop kasi ayaw raw nilang sirain ang opportunity na maglalaban daw ang dalawang pinakamahusay na warriors na si Hisoka at ang Phantom Troop. Kaya kaya ba raw gawin ni Hisoka ang kanilang gustong ipagawa sa kanya? Natanong naman ni Hisoka na pwede ba akong magtanong? Sagot naman ni Hendrik na ano yan? In which ay tanong naman ni Hisoka na sa tingin mo sino ang mananalo? Ako o ang Phantom Troop? Nasagot naman ni Hendrik na pasensya na pero fan kasi ako ng spiders. Tanong naman ni Hisoka na then sino ang paborito mo sa kanila? Sagot naman ni Hendrik na silang lahat. Napangiti naman dito si Hisoka na sabing gusto ko talaga ang mga honest daw na tao. Matapos ng sabi ni Hisoka ay tanong naman ni Hendrik na pero ano? Sagot naman ni Hisoka na kung magkikipag-away raw talaga sa kanya ang Phantom Troop then wala daw siyang magagawa kundi ay ang harapin din ng Phantom Troop. Nasabi naman ni Hendrik na kung ganun okay lang daw. Matapos niyan ay may kita naman itong sundalo na nagbunyag noon kay Hendrik sa posibleng hideout ng Hailey. Nasabi sa kanyang isipan na san ba raw anong bang ginagawa ni Hendrik ngayon? Na bakit parang natatagalan daw ito ngayon? Maya-maya pa'y dumating naman si Wang. Nasabi pa nito sa sundalo na parang may nangyari raw dito. Nasagot naman ng sundalo na may insidente raw kasing nangyari dito kay Hendrik at sa mga sibilyan. Na kung nagsampa pa nga raw ng kaso ang sibilyan na yon ay may bibigay daw talaga nila si Hendrik sa mga pulis. Nasabi naman ni Wang na di ba mapapahamak lang kayo kung gagawin nyo yan? Kasi marami rin naman kayong ginagawang illegal. Gaya na lang daw ng bribery at iba pa. Nasagot naman ng sundalo na inaakusahan mo yata ako dito ah. Kung wala kayong matinong sasabihin ay umalis na lang kayo dito. Nasagot naman ni Wang na wala rin daw siyang panahon sa mga walang silbing pag-uusap. Dara pa ni Wang na sabing ang corporal na kagaya mo na nakatayo lang dito na para bang guard ng mag-isa lang ay parang kakaiba talaga na malayong malayo sa ranggo mo ang ginagawa mo ngayon. Ano ba talaga ang plano nyo ni Hendrik? Isang salitang nagpaamin naman sa sundalo na wikang ibinenta niya raw kasi kay Hendrik ang lokasyon ng secret hideout ng Hailey na siguro ay gagawa na lang daw siya ng auction dito. Kaya sabi naman ni Wang na siguraduhin mong hindi bogus ang info na yan. Nasagot naman ng sundalo na magtatapos lang daw ang deal nila ni Hendrik once na babalik na rito si Hendrik dala ang pera. Kaya dapat ay bilisan daw ni Wang kung gusto raw nitong maglagay ng bid. Nasabi naman ni Wang na hindi raw siya makikipag-compete dito sa CU. Magbabayad daw siya sa parehong halaga na ibabayad ng CU sa kanya at magsasama lang daw sila ni Hendrik once na makabalik na raw ito dito. Kaya magkano raw ang presyo ng impormasyon na ibinigay niya sa CU? Sagot naman ng sundalo na ang total daw ay 50 million pero may deposit daw ito na nagkakalaga ng 30 million. Kaya sabi naman ni Wang sa kanyang tauhan na bilisan mo at dalhin mo rito ang paper bag. Nasabi naman ng sundalo na hindi raw mag-a-agree si Hendrik sa gustong gawin dito ni Wang. Paliwanag naman ni Wang na ayos lang. Parehas lang naman kami ng layunin dito. Dudurugin namin ang Hailey at i-maintain ang balanse. Ang isa raw kasing second track faker na si Morena ay nagtatago ngayon at saka may approval na raw sila mula sa Fort Prince. Kaya ipaalam lang daw sa kanila kung may mahanap pa raw silang membro ng Hailey. Kasi magbibigay raw sila ng 5 milyon sa makakakita sa membro ng Hailey at 5 milyon din sa corporal ng sundalong nakakita. At magsiset up daw sila ng kunwaring suspect sa nangyaring patayan at dapat ay maghanap din daw itong corporal ng isang magpapanggap din na eyewitness. Nasabi naman ng corporal na magandang plano raw yan pero mas prefer niya raw talagang maubos talaga ang lahat ng Hailey kasi natatakot raw siya na baka magiganti ito sa kanya. Nasagot naman ni Wang na biglang umiti nasabing magtiwala ka, papatayin namin silang lahat. Isang ngiting napaka-cold daw ayon dito sa corporal na biglang natakot. Kaya sabi niya rito kay Wang na wag po pakiusap. Narinig ko kasi sa iba na ang mga nginingitian mo ay namamatay talaga. Kaya wag niyo po sanang mamasamain ang mga sinabi ko. Nasabi naman ni Wang na alam daw niya at ang ganda naman daw ng rumor na yan na mamamatay naman daw talaga ang lahat ng tao eventually. Maya-maya pa may paparating na ng mga tao na sabi rito ni Wang na nandirito na sila. At ang dumating ay ang CEO Lieutenant mga kaibigan na si Connolly na daladala ang isang paper bag na may pera. Nasabi rito ni Connolly na ang underboss ng Char, ikunento na ba sa'yo ng corporal ang lahat? Nasabi naman ni Wang na oo. Sagot naman ni Connolly na kung ganun ay nakatipid pa raw sila ng oras. Na kung darating na raw ang pera ni Wang at si Hendrik ay magsasama na raw sila pagkatapos nito. Na matapos niyan ay minutes later mga kaibigan, maririnig ang corporal na nagsasalita na sabing nagbe-blend lang daw ang mga taong kamakailan lang daw na yumaman at iba pa dito sa first class cabin ng tier 3. Matapos niyan ay nahatid na ng corporal itong sina Hendrik sa area na kung saan ay may kita raw ang posibleng hideout ng Hailey. At may kita rito si Wang at si Hendrik mga kaibigan na magkasama. Na ayon pa rito ng corporal na ayon daw sa kanya nakuwang info, ang room lang daw na ito ang walang pader para sa palikuran nito at ang likod ng room nito ay space daw para sa plumbing kaya wala rong rason na walang pader ang palikuran nito. Pero kung may pader na raw ito ngayon ay masasabi niyang may hidden room na raw ito sa likod. Nasabi naman ni Wang na nakalocate daw dito ang dulo ng ship kaya posible raw talaga ang kahit na anumang nakatago dito sa loob. Kaya sinabihan na ni Hendrik ang corporal na sige, katukin mo ang pinto. Hindi naman siguro kayo atakihin kasi sundalo kayo. Pero just in case ay dapat na tanggalin daw nito ang safety ng baril nito. Kaya na may kinatok na ng corporal ang pinto at sumagot naman ang nasa loob. Kaya naman nagpakilala ang corporal na Kakin Army daw ito. Nakatanggap
nagpatanggap daw kasi sila ng tip na i-search daw ang silid na ito. Agara namang binuksan ng matanda ang pinto na sabing ayos lang, pero wala naman daw siyang ginawang mali, diba? Sinigawan naman ng corporal ang matanda na sabing buksan mo ang pinto at umatras ka. May kasama ka ba rito? Sagot naman ng matanda na ngayon takot na sabing wag po, wag niyo po akong barilin. Sagot naman ng corporal na itaas mo lang ang kamay mo at umupo ka sa kama. Sagot naman ng matanda na opo, kaya pumasok naman ang corporal at agara namang nag-take over dito si Nawang mga kaibigan at magkasabi nilang tinignan ng matanda, pero nawala bigla dito mga kaibigan ang corporal. Nasabi naman itong matanda na marami pala kayo pero parang hindi kayo mga membro ng militar. Pero wala naman daw siyang ginawang mali kaya pwede rong pumasok si Nawang dito. Tinanong naman ni Hendrik ang matanda kung nasan na ba raw ang corporal na pumasok rito kanina, na si Corporal Maizan. Nasagot naman ng matanda na nasa bathroom. Anyway, pasok lang po kayo rito. Matapos ang sabi ng matanda ay bigla namang may kutsilyong lumipad sa tabi niya. Nasabi naman dito ni Hendrik na at least ay di raw nawala ang kanyang kutsilyo. Pero ang corporal kanina ay nawala raw talaga. Kaya sinabihan ni Hendrik ang matanda na wikang ikaw ang pumunta rito. Sa susunod, di na raw niya mamimiss ang kutsilyo at tatama na raw talaga ito. Tugon naman ng matanda na okay po. Anyway, wala naman po akong ginawang mali, diba? So nasan kaya ang corporal at sino ang matandang to mga kaibigan? Kaya na may mas titindi pa ang susunod na mangyayari kasi malalaman na natin ang dahilan ng pagkawala ng corporal at ang katotohanan patungkol kay Cherednik at marami pang iba mga kaibigan kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito dito sa misteryosong matandang to at sa misteryosong pagkawala ng corporal. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video ay kinagit a like, comment, subscribe and follow na rin sa bagong FB page natin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.